meron siya talagang iba't ibang part. Okay, so bago tayo pumunta doon sa ingredients para masimulan mo yung blueprint, ang tanong, para saan ba ito? Okay? Ang blueprint po natin, kaya sinasabi niyang blueprint, so parang plano. Alright? So every time maipasok natin yung ating mga prospects or yung ating mga gustong i-recruit dito, hindi lang basta, kasi pag recruit parang gusto mong kumita. Para sa akin yung mga taong gusto mong tulungan dito, after they have attended the webinar, they should be able to sit down with you via Zoom or personal, tapos mag-blueprint kayo. Para po doon sa mga may time talaga makipag-blueprint sa inyo. Ginagamit natin yan para may plano sila how to create or how to reach or achieve their millions. Siyempre, million ang pag-uusapan natin dito because we are talking about their future, sabi nga ni Batch Marlene, at saka yung retirement natin. So, kung mapupunan nyo, meron tayong iba't ibang parte dyan. Una, dito sa ilalim tayo mag-umpisa. Bukod dun sa nasa taas, alam natin, syempre, kailangan may name na ilalagay para kanino ba yung blueprint. And then, huwag nyo munang isipin itong difference na to, itong nasa taas. Punta tayo sa ilalim. Ano yung MI at saka yung 20% of MI? Diretso po tayo, diretso yung punto tayo ngayon. MI is the monthly income. Of course, you will be talking to your prospect heart to heart, and they should be able to open up with you na dapat po ganito para sa akin, yung komportable na kayong dalawa sa bawat isa, you can always ask for the monthly income. If they cannot disclose the information, ayaw nilang sabihin, di kailangan po talaga ma-convince nyo siya na this is for him or kahit estimate lang. Okay, and then 20% of the monthly income. Okay, mamaya natin pag-usapan bakit may 20%. Dapat po sa mga coaches na nandito, alam nyo kung bakit kukunin natin yung 20% ng monthly income. Tapos yung age niya ngayon at saka yung age niya after 20 years. Of course, may age din yan for retirement. Okay? And then dito sa kaliwa, makikita nyo may level 1, level 2. Okay? So dapat alam din natin bakit may level 1, level 2. Mamaya sagutin natin bakit may level 1, level 2. Of course, dun sa level 1, kung mapapansin nyo, may nakalagay sa ilalim na PhilAm. Wala na pong PhilAm tayo ngayon. Most na lang. Kaiser 4-in-1 tsaka most. Okay? And then, mutual funds. Alright, so leveling tayo. Of course, ako na nga magsasagot, Solid Financial Foundation. So dito, ia-apply natin lahat ng natutunan natin. Yung 20% of monthly income, syempre, susundin natin yung abundance formula, which is 10-20-70. So 20% daw ilalagay sa investment. Dapat po, kayo mismo, kung hindi po kayo makarelate, isipin nyo mabuti, baka hindi pa ako nakakapag-take ng membership orientation or financial coaching, yung webinar natin, o baka hindi ko lang na-gets, kailangan ko ulitin. So, dapat po talaga by heart, alam natin yung MOFC natin. Again, membership orientation, financial coaching. Bakit may arrow paakyat? Diyan na po yung ating pinag-uusapan na X-curve concept, na dapat high savings at pag in-achieve natin yung high savings, kailangan kino-compute natin yun. And that is income replacement. Alam natin na dapat pag income replacement, malalaman mo yung annual income times 10. Mabilis lang po yan i-compute kasi i-disclose nga sa inyo or i-share sa inyo ng prospect nyo yung monthly income niya. So, madali pong ipakita yung goal. Mamaya pakita natin yung actual. Okay? And then, may computations tayong gagawin para ma-reach niya yung goal na ito. So, definitely, itong income replacement na to is the goal. Pero pwede rin magkaroon ng actual goal. For example, kung 20,000 monthly income, ang prospect nyo, that's 2.4 million. For income replacement. O, ang bilis, ano po, yun lagi ang ano natin, example natin. So, pag sinabi niya 2.4 million is not enough for me, ayokong mag-retire na 2.4 million lang. So, let that person decide kung magkano talaga yung target niya. For example, 10 million. And then, the blueprint should be able to decide at i-design pala, hindi lang decision, kundi magbibigay ka ngayon ng, as a coach, magbibigay ka ng decision niya kung paano talaga niya marireach yung 10 million na gusto niya. Okay, so punta tayo doon sa
ingredients. Again, financial blueprint, pwede mo yang gawin sa lahat ng may oras na prospect mo after attending the webinar. Pwede rin, yung katulad ng ginagawa ni Ma'am Arlene at nagagawa na rin ng ibang coach na pag blueprint mo siya without attending the webinar, dito mo na siya kwentuhan. Okay? Mabilis lang to. Do you agree, Ma'am Arlene? Kasi pagka blueprint mo siya without attending the webinar, pwede mo nang ikwento bakit 20%, bakit may araw paakyat, bakit may level 1, level 2. In that way, nag-MOFC ka na with that person. Okay? So, ayan. Ingredients. So, para tayo may niluluto kasi magdi-design tayo. Ano yung kailangan mo para makapag-administer ka or para makapag-blueprint ka ng isang tao? Again, yung 4 financial concepts natin. You should be able to put your heart doon sa 4 na concepts na yan. Kasi dyan lang po iikot yung ating financial check-up and blueprint. And take note, pag sinabing financial check-up and blueprint, libre yan. Ano po, libre talaga nating binibigay yan. Kahit hindi pa siya mag-member. Kasi yung dati, pag nag-member siya, saka pa free yung financial check-up. Pero sa TRM po, mag-join o hindi, financial check-up natin. Again, the 4 financial concepts, solid financial foundation, starting with healthcare, insurance, mabilis lang po debt management, and then emergency fund, and then investment. X-curve concept, kailangan po yung ating money line or wealth curve ay paakyat. That's why yung kanina, we're aiming for a high savings using our income replacement formula. Tapos yung abundance formula natin, ano nga po yun? 10, 20, 70. So magpo-focus lang tayo dun sa 20% kasi sabi nga ni Brother Bo, sabi ng ating mga coaches, yung mismong tinuturo natin, mapupunta yung 20% ng monthly income mo dapat by discipline sa iyong investment to pay yourself first. And then, rule of 72. Okay, pagka sinabi natin rule of 72, compounding interest, kailangan alam po natin yan yung kailan dodoble yung pera mo. Depende kung ano yung annual interest rate. So, kung medyo masakit po sa ulo, makinig na lang muna po kayo. And after this special training, kailangan nyo na ngayong, what do you call this? Kailangan nyo na ngayong mag-focus sa MOFC. Parang ganito lang po yan Ngayon, nakakita kayo ng ingredient. Paano ba lutuin ang blueprint? Pag nakita nyo ingredients, naku, hindi ko pa alam kung ano yung ingredients na yun, hindi ka makapagluto. So, kailangan hanapin mo siya sa grocery. Dito, kailangan hanapin mo siya sa MOFC. Okay? So, sana po nag-gets nyo yun. And then, income replacement formula. Dapat alam natin yan. Very simple. Annual income times 10. And you should be able to look at your Kaiser book. Kung wala kayong Kaiser book, yung price list natin. Kasi hindi lang presyo ang pag-uusapan. Ang pag-uusapan din, ano na yung value ng Kaiser mo after 20 years. Okay? And then, kung sa retirement, magkano yung value ng Kaiser mo. Kung wala kayong book, always open the e-app. Okay, so sa ating portal. Kung hindi alam kung paano gumamit ng e-app, ang e-app po natin, yung application natin sa portal para makapag-compute or makapaggawa ka ng proposal sa Kaiser. Okay, kung hindi pa rin po nyo natututunan, meron po tayong tutorial video sa YouTube channel ko. Kaya po talaga yung ginawa para makatulong sa buong team, para hindi na tayo pa ulit-ulit. Mas maganda na self-study rin tayo. Or yung table. Pakita ko mamaya kung ano yung simpleng table natin sa Kaiser, yung mga popular plans. Okay? And then also, meron tayong wealth calculator dapat. Or simply calculator. Pwede natin pong gawin yan. So, ayan yung mga ingredients. Again, dapat alam mo yung 4 financial concepts para habang nagkukwentuhan kayo at ginagawa nyo yung blueprint, naiintindihan ng taong binu-blueprint nyo. Paano ba to? Bakit ba may level 1, level 2? Bakit ba 20%? You should be able to somehow explain bakit ganon yung flow ng blueprint natin. Okay? Mas maganda po naka-attend siya ng webinar. Kung hindi, ayun nga po. It's your chance to, speak and do a little MOFC or financial coaching with that person. Okay? So, ayan po yung ingredients natin.
Yan, pakita ko po sa inyo. Kung wala pa kayong ganyang table, picturean nyo ngayon, pwede nyo yung gamitin. Alam nyo po, mas effective yung pag natutunan nyo to yung blueprint, i-blueprint nyo yung sarili nyo. Kung hindi kayo nakapag-blueprint with your coach or your sponsor, i-blueprint nyo yung kapatid nyo, asawa nyo, kung sino man yung kasama nyo sa bahay. Kasi you will see different cases, different scenario kasi magkakaiba kayo ng age. Okay? Magkakaiba kayo ng monthly income. Okay? Tapos mamaya po kung may naiisip kayong tanong, I'm sure madami kayong magiging tanong kasi blueprint na pinag-uusapan. Okay, so yan, dapat tool natin yan. Isa sa mga ingredients, meron ka dapat ganyan. At yung wealth calculator. Saan ba nakikita yung wealth calculator? Google nyo lang po. May mga wealth calculator tayo. Kailangan po yan kasi pagka mutual fund ng pinag-uusapan, meron tayong 12%. Dito tayo magko-concentrate yan sa mga nakapula. For example, ang monthly savings niya or ilalagay niya sa mutual fund ay 1,000 pesos. Of course, concentrate tayo doon sa average income natin sa mutual fund which is 12%. For example, magtitipid siya or mag-1,000 siya every month sa mutual fund in 10 years. So you should be able to compute kung magkano na yung pera niya. Again, 1,000 sa 12% in 10 years is 232,339. Again, hindi po ito usapang math, pero kailangan natin ng math para ma-blueprint natin yung tao. And kaya nandyan yan, parang hindi na tayo lagi nag-iisip or okay, ayan. So ayan, that's the wealth calculator. And napaka-exciting po nitong blueprint. Alam niyo kung bakit? Nung una po, maikwento ko lang ng mabilis na mabilis. Kaya hindi po ako nagko-coach. I joined IMG para po sa mga hindi pa nakakarinig ng kwento. 2017 April. Pagpatak ng June, saka pa ako naging marketing director. So it took me 2 months para mag-decide para maging marketing director. And the run there is 5-5. Pero marketing director na ako, hindi pa ako nagbo-blueprint. Bakit po? Ang hirap, nahihirapan po. Parang naa-amaze ako, na-overwhelmed ako, tsaka sabi ko parang hindi ko kayang gawin kasi magkakaiba nga po ng kaso. Parang doktor na hindi mo alam kung anong i-reseta mo kasi hindi mo alam kung tama ba tong ibibigay ko, kung doon sa age niya, sa sakit niya, ganun yung nararamdaman ko. So hindi pa ako nagko-coach. That time po, nung hindi pa pandemic and year 2017 up to year 2019, I'm always going to Makati. Tapos kahit hindi ko guest, nag-i-invite sila, no, coach, pwede mo namang i-blueprint yung isang guest, lalo pag sobrang dami. So kailangan na, imagine, uupo ka with the guest kahit hindi mo invite, and then i-blueprint mo siya. Of course, match up yun. Para sa hindi nakakaalam pong ano po yung match up, so kailangan po nasa business training din tayo. Bibigay ko na sa inyo yung mga term na yun. So again, kaya ako siya inaral kasi ito yung biggest fear ko sa IMG. Sabi ko, ang tindi ng blueprint kasi hindi ko siya kayang gawin. So teacher ako, kahit alam ko kung paano siya gawin, parang takot na takot ako. So I conquered my fear na gawin ko siya sa mismong actual kaharap ko yung tao. Okay, so nung ginawa ko siya, na-addict naman po ako. Na-addict naman po akong gawin. Binlueprint ko lahat ng kakilala kong tao kahit hindi ko sila ini-invite sa IMG. So let's do it. Let's start. Again, we'll start with naming the blueprint. Kanino ba tong blueprint na to? Okay, and then your age, okay? So wag magre-react si Batch Marlene kasi 42 years old na kami. Nilagay ko lang yung pangalan ko. Pero this blueprint is designed for a 27-year-old prospect. Okay, so 27 years old ang nilagay ko para makita nyo. Kasi pag medyo 42, parang kailangan bilisan eh. Kasi malapit na maging 60. Alright? So again, pag binigay yung pangalan, binigay yung age, kailangan ang suggestion natin, hindi na kailangan tanungin, how long will you save? Kailangan ilagay natin 20 years. Why? Kasi yun yung span of time na gusto natin siyang nagsisave sa Kaiser at sa mutual funds kasi doon na ma-maximize yung gain, yung laki ng pera at saka yung value ng Kaiser. Okay, again, kaya lagi tayong Kaiser because we walk the talk. Laging ang priority natin is long-term care. Okay, we follow what we teach. Alright? So 47 years old nilagay natin kasi plus 20. Okay? Tapos tatanungin mo ngayon, dito ngayon tayo magkakaroon ng diferensya.
when do you plan to retire? Merong susunod sa tunay, sa tunay na retirement age, may 60, 65, pero magugulat kayo sa mga millennial pagka sila yung tanungin mo, usually they want to retire at the age 50, at the age 45, minsan mas maaga pa doon. And that's good news kasi doon ka ngayon matcha-challenge. Yun yung twist. Kasi iba-iba yan, okay? So for example, hindi siya makapag-isip. So mag-suggest ka na 60 or 65. In this case, lagay natin 65 years old. So yun yung retirement. Pero mas maganda pag maaga, okay? So kunyari, ang monthly income ni Connie is 20,000, okay? So pag ganyan, meron kang 20,000 na paplanuhin para sa kanya. And of course, kunin na natin yung 20%, which is 4,000. Again, bakit 20%? Sinusunod natin ang abundance formula na 20%, 10, 20, 70. 20% ng ating monthly income mapupunta sa ating paying yourself first or investment. Okay, pag sinabi natin 4,000, ayan na, dyan na magsisimula ang lahat. Kasi kukumpyuta natin siya ng income replacement. So annual income, ibig sabihin 20,000 times 12 times 10, we can get 2.4 million. At dito na ngayon uli yung sunod na twist. Actual financial target with inflation. Kapag hindi makapag-isip si prospect kung ano ba talaga yung gusto niya, pag pumayag siya sa 2.4 million, ikaw na ngayon mag-initiate. Sabi dito, target doubles every 20 years due to inflation. Pwede mong itaas ng 3 to 4% average or tanungin mo siya, anong gusto mo? Pwede mong i-double, pwede mong i-triple. For example, ito, sobrang ambitious. Yung sinabi ko nga sa inyo kanina. Paano pag sinabi ng prospect, gusto ko po mga 10 million. Okay, meron talaga kasing prospect na ikaw talaga yung iti-test niya. Sige nga po, gusto ko, posible ko ba yan? Ma-reach yung 10 million na yan. So siguro sobra-sobra na yan for inflation rate. Okay, in 20 years. So ganito na. Ito na ngayon yung storya. So okay na tayo sa X-curve concept na iset na natin yung goal niya. So again, ito na ngayon. Kailangang sundin natin yung solid financial foundation. Hahanapan mo ngayon siya ng Kaiser plan para sa kanyang 20% monthly income. So sa 4,000 at the age 27, di ba pwede naman pong K45? Okay, kasi pasok pa siya sa K45, 2,647. Pagka ganon, ilalagay natin dito sa level 1 yon, yung 2,647. Pero kailangan nag-uusap kayo. Okay ba sa'yo yon, yung lowest plan at your age, or you want a higher plan? Okay? Gusto mo bang i-maximize yung 4%? Okay. In this case, ganito po ang ginawa ko. Dahil Kaiser muna, ayaw ko munang siyang mag-mutual funds kasi for example, hindi pa rin siya talaga gustong magsimula. Nandun pa yung 1,000 niya, di ba? May 1,000 naman talaga siyang simula doon sa ating pagiging member. For example, ilalagay niya talaga sa Kaiser muna for the next 7 years. Every month, meron siyang 3,529. Tapos wala siyang sinet for mutual funds for the first 7 years. And then, after that, after 7 years, dahil 20 years nga po yung savings plan natin, saan niya ilalagay yung kanyang pera? Kasi tapos na siya magbayad for 7 years. Meron pa siyang 13 years. So dito, Kaiser monthly continues to mutual fund. Ibig sabihin, yung buong 4,000 niya, for the next 13 years after paying Kaiser, so fully paid na siya sa Kaiser niya, nagmo-mutual funds na siya for the next 13 years. Pwede pong magkasabay. Okay? Pwedeng Kaiser K45 siya dito. So parang almost 3,000 ang ilalagay niya sa Kaiser every month. Okay? Pwede ring K50 para sagad dun sa 29, di ba? 2991, tama ba? Tapos ilagay niya dito yung 1,000. So magko-compute ka rin. Pero dito, ang sample po na ito, first case, is sinagad niya sa Kaiser lahat. Tapos 13 years naman siya mag-mutual funds. Okay. Pag inilagay natin yan, nagkasundo na kayo sa ganyang sitwasyon, okay, magko-compute na tayo. Ano yung una mong kukumputin? Siyempre, yung Kaiser. Yung nasa ilalim, after 20 years, looking at the table,
Okay? Kung meron po kayong nag-screenshot kayo ng table, mamaya po i-share natin. Meron na siyang 6,999,701 na maturity value, or I mean, value after 20 years dun sa kanyang kinuhang K60 plan. Okay, 3,529. Tapos, computein ngayon natin using the wealth calculator yung 4,000 every month for 13 years in 12%. Again, 4,000 every month sa loob ng 13 years sa 12% interest, annual interest. Meron na siyang wow na wow, di ba? 1.5 million. Okay, more than 1.5 million. So since wala na tayong kukomputin dito sa part na to after 20 years na part, ito total natin yan para makita niya na at the age 47, malapit na siya. Very close na siya doon sa target natin na income replacement or retirement fund na target niya na 2.4 million. So po pwede niyang pagka ganyan, nakita pa niya, meron kasing prospect na nagre-react agad, ay parang gusto ko sa age 47 mahit ko pa agad dyan 2.4 million. So that's the moment pwede kang mag-suggest na maglagay ka. Pagsabayin mo yung Kaiser tsaka yung mutual fund mo. If you want 2.4 million at the age 47. Okay? Pwede nyo po itong picturean, tapos pwede nyong gawin sa inyo na pagsabayin nyo siya. Ano yung makukuha nyo. Pero I'm so sure, mas mataas po of course, more than 2.4 million po yun kung pagsasabayin nyo yung mutual fund. Okay? So, next po is at desired retirement age na computation. So, meron tayo sa e-app, meron din po sa book ng Kaiser. Mas maganda po nag-e-app na kayo. Ibig sabihin, ginawa nyo na siya ng proposal, or kahit hindi nyo pa siya nasesenda ng proposal, mag-e-app kayo, makikita po natin doon yung value ng Kaiser niya at her age, at the age 65. So, dito sa K60, sa isang 27 years old at the age 65, ang Kaiser plan niya, pag hindi niya ginalaw, ay almost 4 million na, or 3.8 million. Okay? So, titingnan din natin, ito ngayon yung challenge. Paano computein yung mutual fund niya? Di ba tapos na po tayo after 13 years, wala na kayong pinag-uusapan dito na naglalagay pa siya. So, parang in-stop na niya yung savings plan niya by the age 47. Kumbaga magpapasarap talaga sa buhay niya. Ganyan po kailangan lalagyan niyo ng kwento. Okay? What happens after 47 years old? Oh, you will enjoy the fruit of your labor. Ito na yung mismong kinita ng pera mo. So, for example, hindi niya yan ginalaw kasi nga may pera pa siya. Kumbaga nagkaroon na siya ng discipline to save 4,000 out of 20,000 monthly income. I'm so sure hindi na 20,000 yung monthly income niya kung ina-upgrade niya yung job niya, di ba po, or business. Okay? So, dapat may counting ganong kwento. Alright, paano computing to? Ito nga dito sa taas, yung 1.5 million niya. So, ganito po yun. Puntahan niyo yung age 65 and then age niya after 20 years. Ano yung difference? Okay, sige nga po, anong difference? 65 minus 47, kahit po mag-unmute or mag-chat. Parang hirap na hirap sa math. 18 years. Ilang years po yun? 18? 18. Yes. 18. Yeah. Ang galing naman si Smeng sa math, no? 18 years. So, yan. Ano po yung kinalaman ng gap nun? Sa 18 years po, balikan natin yung ating rule of 72. Yan, tingnan natin. Ang ganda nito. Review tayo bilang team. So, according to the rule of 72, kailan dodoble ang pera natin or kumbaga, ilang years bago dumoble ang pera natin pag 12%? 6 years pa. Yan, galing din ni Coach Lisa. Diba? Every 6 years. So, kung every 6 years dumodoble ang pera natin sa mutual fund at yung gap ng 65 years old at 47 years old ay 18 years. Ilang 6 years meron sa 18 years? Tatlo. Yan, tatlo. So, Yes, ibig sabihin, kung tatlong 6 years, yung 18 years gap na yon, ilang beses dodoble? Tatlong beses din. So, paano siya kukumputin? Dito po tayo magbe-base. Itong 1,503,725, ita-times mo ngayon sa 2. Okay? Sige nga, compute tayo para
150372, baka mali itong lalabas, ano po, times 2, yan. Isang beses dumoble, ano po, times 2 uli, at times 2 uli. Yan. Magkano po ang lumabas sa inyo bago ko i-click? Nagets niyo po ba? 3 beses niyo ita-times 2 6 million? yung 1.5. 6 million. Yan, 6 million. Tingnan natin kung tama. 12 million po. Bakit po? Kasi 18 years. Nagsimula tayo. Tama po ba? Baka ako ang mali ha. Tama po ba? 12 million or 6 million nga? Kasi 12 one, million. yes. 12 million. Yes, 12 million kasi bakit? Again, para po sa mga ibang hindi pa nakaka-relate, yung 18 years na gap, tatlong 6 years po yun. According to the rule of 72, ang 12% annual interest ay dodoble ang pera natin every 6 years. So kung every 6 years dumodoble si 1.5 million na never na niyang dinagdagan, magdodoble siya every 6 years. So ilan yun? 6, 6, and 6. Pag na-reach na yung age 65, 3 beses dumoble. So that's 12 million. Okay? At pagka, yan na, dyan na ngayon po talaga na-excite lahat. This is very true. Pagka tinotal nyo siya, wow, ang kanyang akala na 10 million, paano ko siya marireach? Pagka ginawa niya yung discipline na to, 15.9, almost 16 million pa nga. So pag kayo po yung gumagawa ng blueprint, don't be afraid na kahit pa sabihin niyang gusto ko kaya 12 million, okay? Pag sinabi niyang 16 million, so ayan, mas malapit. Pag sinabi niyang 20 million, there should be a way. Okay? Paano yun, ma'am? Pagka 20 million nilagay, tapos ang na-compute namin almost 16 million. Dito na po papasok itong nasa taas. Okay? Nagkakaroon ng difference. Okay? For example nga po, 20 million to, ang lumabas ng 16 million. So, short siya ng 4 million. Doon yung ngayon siya, pasukan na. Alam mo, dito sa IMG, pwede mo siyang gawing business. Okay? Magkakaroon ka ng monthly, anong sabi dito po? Monthly additional income needed to be financially free. So, dahil nga, kaya kinapos yan, balikan mo ngayon si monthly income mo na 20,000, kulang. Ano, hindi naman natin pwedeng i-maximize na, sige, kalahati ka agad ng 20,000 lagay mo sa investment. Hindi natin ginagawa yun kasi we stick to what we teach, which is very effective. 20% lang ng monthly income mo para nada-diversify mo yung kita mo. Okay? So kung kinapos, for example nga po, gusto niya 20 million, kapos ngayon ang na-total natin ng 4 million, i-encourage mo siya na for you to be able to have additional income, mag-business ka ng IMG. Pwede mong gawing business. So, paano? Paano agad ang tanong? Eh di i-fast start natin. I-expose natin yung tao sa paano mo gagawin yung business. So, sana po natuto kayo dito. Mamaya